Pagkatapos iwan ng kanilang mga anak, sina Marilu at Antonio, sa isang luma at nakalimutang kubo, aksidenteng natapakan ni Marilu ang isang maluwag na tabla sa sahig. Ang kanilang natuklasan sa ilalim nito ang naging dahilan ng pag-iyak ng kanilang mga anak sa pagsisisi, at simula noon, hindi na muling naging pareho ang lahat. Mahigpit na kumapit si Marilu sa braso ni Antonio habang huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng isang gusaling mas mukhang guho kaysa tahanan. Sa edad na 72 at 48 taon ng kasal, magkasama silang nakatayo. Mag-isa, dala lamang ang 3 luma at sira-sirang maleta at pusong puno ng sakit. Nakatingin sa isang bitak-bitak na kubong yari sa putik na magiging bagong silungan nila. Walang imik ang driver habang binababa ang kanilang mga gamit. Kinuha lang nito ang perang pinaghirapan ni Marilu. Ipon mula sa barya-baryang tinabi at saka umalis, nag-iiwan ng alikabok sa daan. Ito talaga ang lugar na pinadala nila sa atin, Antonio. Mahina at nanginginig ang boses ni Marilu. Pilit itinatago ang lungkot at pait sa kanyang asawa. Inayos ni Antonio ang kanyang sombrero, pinulot ang 2 pinakamabigat na maleta at iniwan ang pinakamagaan para kay Marilu. Hindi siya sumagot. Wala nang salitang kayang ilarawan ang nararamdaman niya. Pinalaki nila ang kanilang 3 anak ng may walang hanggang pagmamahal at sakripisyo. At ngayon, wala ni isa sa kanila ang handang tumanggap sa kanilang mga magulang. Ang maliit na bahay ay nasa isang nakalimutang lupain, napapalibutan ng ligaw at mataas na damo, at isang bakod na yari sa tinik na mas kahawig ng kulungan kaysa proteksyon. Ang mga pader na yari sa tuyong putik ay puno ng malalalim na bitak na parang lumang sugat. Ang bubong ay butas-butas, kita ang kulay abo na langit, at ang pintuang kahoy ay halos hindi na nakakapit sa bisagra, palutang-lutang sa hangin na parang nagpapaalam sa sinumang dumating. Buti na lang at may bubong pa, mahinang sabi ni Antonio, tila para sa sarili. Tumango si Marilu nang walang imik, pero sa loob-loob niya'y sumisigaw siya. Paano nauwi sa ganito? Paano nila nagawang talikuran sila ng mga anak na minahal, pinakain at binihisan niya ng sariling kamay? 2 linggo pa lang ang nakalipas, dumating ang isang opisyal ng korte sa bahay na tirahan nila ng mahigit 20 taon. Ang bahay na binuo mismo ni Antonio, isang ladrilyo kada isa. Dito nila pinalaki ang mga anak, tinanggap ang mga apo, at inakalang doon na sila tatanda ng payapa. Ginoot ginang, may dala po akong utos ng pagpapaalis, sabi ng opisyal. Malinaw ang mensahe, kukunin ang bahay para pambayad utang, mga utang na hindi nila alam. Si Ricardo, ang panganay, ang gumamit sa bahay bilang kolateral para sa malaking utang nang hindi nila nalalaman. Nang bumagsak ang kanyang negosyo, kinuha at ibinenta ang bahay. Nay-tay, hindi ko akalaing ganito ang kalalabasan, paliwanag ni Ricardo nang tawagan nila ito habang umiiyak. Alam niyo naman, maliit ang bahay namin, maingay ang mga bata, at hindi kaya ni Isabela na alagaan kayo. Si Mariano, ang gitna, ay mas diretsahan. Tay, magpakatotoo tayo. Marami na kaming problema. Hindi namin kayo kayang patirahin. Sana maintindihan niyo. At si Rosa, ang bunso, na laging paborito ni Marilu, hindi man lang sinagot ang tawag. Sa halip, ang asawa nito ang nagpadala ng maikling mensahe. Sabihin nyo na lang na wala kami. Mag-usap na lang pagbalik namin. Si Ricardo rin ang nag-alok ng solusyon. Tay, naaalala nyo pa ba yung lupa ni Lolo, yung kubo sa probinsya? Nasa pangalan pa rin ng pamilya yon. Doon muna kayo pansamantala hanggang sa maayos lahat. Halos hindi na maalala ni Antonio ang lugar. Minsan lang nabanggit ng kanyang ama, pero hindi niya ito nakita kailanman. Hindi nga maganda pero mas okay na kaysa sa lansangan, di ba?
Ngayon, habang dahan-dahang binubuksan ni Antonio ang lumang pinto ng kubo, saka lang lubos na naunawaan ni Marilu kung ano ang ibig sabihin ng mas okay na kaysa lansangan. Bumulaga agad ang amoy ng amag. Sa loob ang mga tira-tirang kasangkapan ay balot ng makapal na alikabok. Sa isang sulok ay may gumuguhong mesa, 2 sirang upuan, kinakalawang na kalan at isang lumang kama na may punit na kutsyon. Tila tirahan ng mga daga. Ay Diyos ko! Bulong ni Marilu habang ibinababa ang kanyang maleta at lumilinga sa paligid. Ang liwanag mula sa mga butas sa bubong ay tumama sa mga sapot ng gagamba sa bawat sulok, kalat na basura sa sahig at mga basang mantsa sa dingding na bumubuo ng kakaibang anyo. Antonio, paano tayo mabubuhay dito? Wala pa ring sagot si Antonio. Tahimik siyang naglalakad sa nag-iisang silid ng kubo, maingat sa bawat apak sa mga kahoy na sahig. Ang iba ay maluwag na, ang iba ay bulok na. Sa gitna ng silid ay may maitim na bahagi na hindi mawari. Lumuhod siya, hinawakan ng isa sa mga tabla at naramdamang malambot at basa ito dahil sa tagal ng kahalumigmigan. Aayusin ko kung anong kaya ko, sabi niya, inalis ang kanyang coat at tinaas ang manggas. Kahit man lang para hindi kami mabasa ngayong gabi. Tinitigan ni Marilu ang kanyang asawa at muling sumakit ang puso niya. Noon malakas si Antonio, masipag at kayang ayusin ang kahit ano gamit ang sarili niyang mga kamay. Pero ngayon, kita na ang bigat ng edad at pagod. Binuksan ni Marilu ang unang maleta at sinimulang ilabas ang mga damit. Pilit naghahanap ng malinis na lugar para ipatong ang mga ito. May ilang kalawangin na pako sa dingding kung saan siya pwedeng magsabit. Walang aparador, walang drawer, wala. Lahat ng pinaghirapan nilang buuin sa halos 50 taong pagsasama ay kasya na ngayon sa 3 lumang maleta. Habang tinutupi ang mga sapin sa kama, nakakita si Marilu ng isang litrato sa ilalim ng bag. Larawan iyon ng 3 nilang anak noong maliliit pa. Si Ricardo ay tila mga 5 taon pa lamang, si Mariano mga 3 at si Baby Rosa ay karga niya. Nakatayo silang magkayakap sa harap ng dating bahay nila bago pa man sila nakabili ng sarili. Noon, kaunti lang ang mayroon sila. Pero masaya sila. Hindi alintana ng mga bata kung pare-pareho ang pagkain araw-araw, may punit ang mga damit o may butas ang sapatos. Ang mahalaga, magkakasama sila, buo silang pamilya. Saan ba tayo nagkamali, Antonio? Tanong ni Marilu, nanginginig ang mga kamay habang hawak-hawak ang lumang larawan. Ibinigay natin ang lahat ng meron tayo. Ipinagpalit natin ang mga pangarap natin, nagtrabaho araw at gabi para mabigyan sila ng magandang kinabukasan, pinag-aral sila, ibinigay lahat ng hiningi nila. At tingnan mo tayo ngayon, sagot ni Antonio habang tumigil sa pagkalikot ng maluwag na sahig at humarap sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at nakita niya ang mga luha na tahimik na dumadaloy sa pisngi ni Marilu. Mahigpit ang kapit nito sa lumang larawan, parang iyon na lang ang natitirang yaman sa buong mundo. Marahil nga iyon na lang, marahil iyon na lang ang tanging piraso ng pamilyang akala nilang nabuo nila. Wala tayong ginawang masama, Marilu, malumanay na sagot ni Antonio habang tumatayo at nilapitan ng asawa. Minahal natin sila at ang magmahal hindi kailanman pagkakamali. Yumakap siya sa kanya. Nanginginig ang katawan ni Marilu sa mga hikbing pilit niyang itinatago. Sila ang tumalikod, sila ang may kasalanan na dadalhin habang buhay. Darating ang araw, lilingon sila at magsisisi. Idinantay ni Marilu ang ulo sa dibdib ng asawa. Pinapakinggan ang mabagal ngunit matatag na tibok ng puso nito. Pero paano kung hindi natin kayanin dito, Antonio? Paano kung magkasakit tayo? Sino ang mag-aalaga sa atin? Hahanap tayo ng paraan, banayad na sagot ni Antonio habang hinahaplos ang kanyang pilak na buhok.
Lagi naman tayong nakakaraos, magkasama at hindi tayo susuko ngayon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kinikimkim ding takot si Antonio. Takot na baka hindi na kayang ayusin ang kubo. Takot na baka tuluyang lamunin ng lungkot si Marilu. At higit sa lahat, takot na baka hindi na siya umabot pang makita muli ang kanilang mga anak kung sakaling bumalik pa ang mga ito. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga burol, sabay nilang kinain ang una nilang hapunan sa lumang kubo. Isang pirasong tinapay na itinabi ni Marilu sa kanyang pitaka at tubig na iginiit ni Antonio mula sa sirang balon sa likod. Tahimik silang kumain, nakaupo sa dalawang marurupok na silya, napapaligiran ng mga tunog ng gabi, huni ng mga kuliglig, pagaspas ng hangin sa mga dahon. Paminsan-minsan, may kakaibang ingay na nagmumula sa ilalim ng sahig. "May naririnig ka ba?" tanong ni Marilu, huminto sa pagnguya at nakinig. "Anong tunog yon? Parang may gumagalaw sa ilalim natin." Huminto si Antonio sa pagnguya at nakinig. Mahina ang tunog pero malinaw, parang may gumagalaw sa ilalim ng sahig. "Baka daga lang," bulong niya, bagaman hindi siya kumbinsido. Tumayo si Marilu at lumapit sa gitna ng silid kung saan pinakaramdam ang tunog. Tumapak siya sa isang tabla at naramdaman nitong mas malalim ang bagsak. "Antonio, halika, iba ang pakiramdam ng tablang ito." Nilapitan siya ni Antonio at tinapakan ang parehong bahagi. Bumigay ang kahoy sa ilalim ng kanyang paa. Malamang may espasyo sa ilalim. "May nakatago sa ilalim," bulong niya habang lumuhod at inusisa ang kahoy. "Hungkag ang tunog." Kinabahan si Marilu. "Hungkag? Ano kaya iyon?" Kinuha ni Antonio ang isa sa kakaunting kasangkapang na ipon nila at sinimulang ungkatin ang tabla. Madali lang itong tanggalin, sadyang bulok na at maluwag. Pag-angat niya, tumama sa kanila ang malamig na hangin mula sa ibaba. Dala ang amoy na hindi amag at hindi hayop. Para itong amoy ng sinaunang panahon. Isang bagay na matagal nang nakalibing. "Ay Diyos ko!" usal ni Marilu habang lumuhod sa tabi niya at tumitig sa anino sa ilalim ng sahig. May laman ito. Kinuha ni Antonio ang isang flashlight at itinutok sa butas. Nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Hindi lang ito bitak o simpleng hukay. Isa itong maayos na silid sa ilalim ng lupa, balot ng maayos na batong nakahilera, tila sadyang ginawa. Sa pinakailalim, bahagyang nakabaon sa lupa, ngunit kita pa rin, ay may isang kahon na yari sa kahoy. "Antonio," mahinang usal ni Marilu, halos wala ng boses. "Ano yon?" Lumapit pa si Antonio, inikot ang ilaw upang mas malinaw. Luma ang kahon. Ang kahoy ay kupas, binalot ng telang dating puti, ngunit ngayoy nanilaw na. May iba pang bagay sa paligid nito, pero hindi sapat ang liwanag para makita ng malinaw. "May nagtago ng kung ano dito," bulong ni Antonio habang mabilis ang tibok ng puso. Matagal na panahon na ang nakalipas. Tumingin si Marilu sa asawa sa kasahukay at muling binalik ang tingin. "Sa tingin mo ba, posibleng iniwan ito ng lolo mo?" Hindi agad sumagot si Antonio. Malalim siyang nag-isip. Naalala niyang minsang binanggit ang lolo niya, ang orihinal na may-ari ng lupa, isang misteryosong tao na hindi gaanong pinag-uusapan. Pumanaw ito nung siya'y bata pa, pero laging may kasamang kwento, mga sikreto, mga bagay na itinago, hindi kailanman isinalaysay. "Posible," bulong niya, "talagang posible." Sa unang pagkakataon sa maraming linggo, habang nakatingin sa mahiwagang silid sa ilalim ng sahig, muling nakaramdam sina Marilu at Antonio ng isang bagay na matagal nang nawala, pag-asa. Marahil ang lugar na ito ay hindi lang parusa. Marahil may iniwang himala ang buhay para sa kanila.
Umiihip ang hangin at pinapagaspas ang pinto habang dahan-dahang bumalot ang gabi. Kasama nito ang isang kakaibang pangako, maaaring maging iba ang bukas. Hindi nakatulog si Marilu buong gabi. Nakatitig siya sa bubong habang nakahiga sa lumang kutsyon na bahagyang nalinisan, pinapakinggan ang paghinga ni Antonio. Pero paulit-ulit ang pag-ikot ng kanyang isip. Ang kahon sa ilalim, hindi siya tinigilan. Ano kaya ang laman nito? Bakit kailangang itago? At bakit dito pa sila ipinatapon ng kanilang mga anak? Pagsapit ng unang liwanag ng umaga, gising na si Marilu. Nagsiga siya ng maliit na apoy at pinainit ang tubig para sa kape. Nagising si Antonio sa ingay. Unang tinanaw ang butas sa sahig. Nakapatong pa rin ang mga tinanggal na tabla sa tabi. Hindi ito panaginip. Magandang umaga, mahal. Bati ni Marilu habang inaabot ang isang tasa mula sa lumang mug na natagpuan sa aparador. Nakapagpahinga ka ba? Paanong makakatulog kung may ganyang bagay sa ilalim natin? Tugon ni Antonio na may ngiti. Sa unang pagkakataon, mula nang mabaligtad ang buhay nila, ngumiti siyang muli. Kayamanan? Napatawang may kaba si Marilu. Baka naman lumang basura lang yan, Antonio. Maaring totoo yan, pero paano kung hindi? Sabi niya habang lumapit sa hukay. Paano kung iniwan talaga ito ng lolo ko para matagpuan? Sumama si Marilu, dala ang sarili niyang tasa. Sa liwanag ng araw, lalong naging malinaw ang anyo ng silid sa ilalim. Ayos ang pagkakalagay ng mga bato, pantay ang lupa, parang maliit na silong. At ang kahong kahoy nakabalot pa rin sa tela ay parang may sarili itong katahimikan na tumatawag sa kanila. Naaalala mo ba kung may sinabi ang ama mo tungkol sa lolo mo? Tanong ni Marilu habang nakaluhod sa tabi. Kinalmot ni Antonio ang kanyang balbas, pilit inaalala. Laging sinasabi ng tatay na tahimik ang lolo. Walang nakakaalam kung saan siya galing, pero dumating siyang may pera, sapat para bumili ng lupa. Siya ang nagtayo ng kubong ito at halos hindi nakikisalamuha sa iba. Mag-isa ba siyang nabuhay? Hindi sa simula, may asawa siya, pero pumanaw ng bata pa sila. Pagkatapos noon, nagbago ang lahat, malumanay na sabi ni Antonio. Lagi raw sinasabi ng tatay ko na palaging nakaupo si lolo sa isang lumang mesa, nagsusulat ng walang tigil, parang palagi siyang may binabalak, parang may itinatago. Isang malamig na kilabot ang bumalot kay Marilu. Anong klaseng mga bagay ang itinatago niya, tanong niya. Hindi ko alam, sagot ni Antonio. Namatay si Itay nung bata pa ako. Hindi niya masyadong ipinaliwanag. Basta ang sabi lang niya, iba si lolo, hindi siya tulad ng ibang lalaki rito. May alam siya, yung klase ng kaalaman na hindi basta ibinabahagi. Muling yumuko si Antonio sa may butas at tinutok ang flashlight sa silid sa ilalim ng sahig. Mas malinaw na ngayon ang nakikita nila sa loob. Bukod sa lumang kahon, may nakita rin siyang isang kupas na sobre. Napansin din niya ang ilang metalikong bagay, hindi malinaw ang hugis. At may isang bagay na kumikislap, tila kristal o salamin na tinamaan ng liwanag. Marilu, sabi niya, mababa ang boses ngunit puno ng tensyon. Kailangan nating bumaba roon. Kailangan nating makita kung ano talaga ang nasa loob. Bumaba roon, ulit ni Marilu, nakatitig sa butas na may kaba. Antonio, paano kung delikado? Baka may ahas o mas masahol pa. Paano kung ito ang sagot sa lahat? Putol niya sa takot ng asawa, puno ng paniniwala ang tinig. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, napalundag ang puso ni Marilu. Isipin mo lang, Marilu, dito nila tayo pinadala, dito mismo, sa lugar na minsang tinitirhan ng lolo ko, sa dami ng pwedeng pagdalhan. Hindi ba't nakakabigla yon? Hindi agad nakasagot si Marilu. Umaalingaw-ngaw pa sa kanyang isip ang mga sinabi ni Antonio. Tama siya. Napaka-espesipiko para maging aksidente lang.
May access si Ricardo sa listahan ng mga lumang ari-arian ng pamilya. May mas maayos, may mas malapit sa lungsod. Bakit ito? Bakit ang sira-sirang kubong ito sa gitna ng kawalan? Sa tingin mo may alam sila? Bulong niya. Binaba ang boses na parang baka marinig sila ng mga anak mula sa malayo. Hindi agad sumagot si Antonio. Iniisip niya ang mga lumang usapan, mga biro ni Ricardo noon tungkol sa kayamanang pampamilya at mga lihim ni Lolo. Mga bagay na hindi niya kailanman sineryoso hanggang ngayon. Malalaman natin, sagot niya sa wakas. Pero bago tayo magpadalos-dalos, kailangan muna nating buksan ang kahon. Halos 2 oras ang inabot bago tuluyang makababa si Antonio sa silid sa ilalim ng sahig. Tinalin niya ang lubid sa isang matibay na biga sa kisame. Sinubok ang lakas nito at dahan-dahang bumaba. Sa labas, tila maliit lang ito, pero sa loob, malinaw na mas malalim at mas maluwag ang puwang kaysa inaasahan. Mga 2 metro ang lalim, sapat para makatayo ng maayos ang isang tao. Diyos ko! Usal ni Antonio habang pinapailaw ang flashlight sa mga pader na batong maayos na inayos at mga bagay na nakakalat. Marilu! Mas malaki ito kaysa inaakala natin. Ano ang nakikita mo? Sigaw ni Marilu mula sa taas. Hindi lang kahon, may mga papel, lumang gamit, parang ginawang lihim na taguan ni Lolo ito. Maiingat niyang dinampot ang kupas na sobre, mukhang iyon ang pinakamaselan. Pag-akyat niya, hawak-hawak niya ito na para bang madudurog anumang sandali. Umupo siya sa tabi ni Marilu at magkasama nilang binuksan ito. Malutong na ang papel sa katandaan, pero malinaw pa rin ang sulat kamay, maayos at elegante, tila mula pa sa ibang panahon. Para sa aking mga inapo na makakakita ng lugar na ito, basang malakas ni Marilu, nanginginig ang tinig. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang tamang oras para tuklasin ang katotohanan tungkol sa ating pamilya. Nanlambot ang pakiramdam ni Antonio. Ituloy mo, bulong niya. Ako si Roberto de Peralta at hindi ako ang simpleng taong inakala ng lahat. Dumating ako sa lupaing ito upang tumakas sa mga taong nais agawin ang nararapat na akin. Hindi lang pera ang dinala ko, kundi kaalaman, mga lihim na ngayoy ipinamamana ko sa inyo. Huminto si Marilu at tiningnan ang asawa. Gulat ang laman ng kanyang mukha. Ang lolo mo tumatakas? Ganun nga, mahina ang sagot ni Antonio. Basahin mo pa. Sa lihim na lugar na ito, iniwan ko ang bahagi ng mga dinala ko, mga dokumentong magpapakilala kung sino talaga ako, mga alahas na pamanapa ng ating angkan, at mga mapa na magdadala sa iba pang lugar kung saan may mga mahahalagang bagay na nakatago. Ngunit mag-ingat kayo, may mga taong delikado sa loob mismo ng ating pamilya. Handa silang gawin ang kahit ano para makuha ang hindi kanila. Sumambulat ang katahimikan sa paligid nila, parang bigla silang binalot ng bigat. Nagkatitigan sina Marilu at Antonio habang umiikot sa kanilang isipan ang mga salitang iyon. Delikadong kamag-anak, lihim na katotohanan, mga mapa patungo sa mas marami pang taguan. Marilu, bulong ni Antonio, halos wala ng tinig. Magsalita si Antonio ng maingat, bawat salita timbang na timbang. Hindi ako naniniwalang aksidente lang na napunta tayo rito. Napakunot noo si Marilu. Anong ibig mong sabihin? Matagal nang matalino si Ricardo. Mas marami siyang alam tungkol sa pamilya natin kaysa sa inaamin niya. Paano kung matagal na niyang alam ang tungkol sa liham na yon? Paano kung alam na niya na may nakatago rito? Isang malamig na galit ang biglang bumalot kay Marilu. Ibig mong sabihin, ang anak natin mismo, ang sinasabi ko, putol ni Antonio ng marahan. Baka ang pagpapadala niya sa atin dito ay hindi tulong. Baka hindi ito mula sa kabutihan ng loob. Baka may sarili siyang pakay. Walang ibang sinabi pa si Antonio.
muli siyang bumaba sa silid sa ilalim ng sahig. Sa pagkakataong ito, dala na niya ang kahon. Mabigat ito kahit maliit. Pagkabukas nila, napahinto ang kanilang paghinga. Sa loob ay may mga lumang alahas na kumikislap, mga baryang ginto na kumikinang pa rin, opisyal na dokumentong may selyo at isang guhit kamay na mapa nagpapakita ng iba pang lokasyon sa loob ng lupain. Diyos ko, bulong ni Marilu habang dinadampot ang isa sa mga barya, nanginginig ang kamay. Antonio, ito'y maaaring isang kayamanan. Hindi lang iyon, sagot ni Antonio, itinuro ang isa sa mga dokumento. Tingnan mo ito, mga titulo ng lupa. Iba't ibang pag-aari, lahat nakapangalan kay Roberto de Peralta. Kinuha ni Marilu ang dokumento at mabilis itong sinuri. Bawat isa ay may legal na pag-aangkin sa pangalan ni Roberto, mga lupa sa 3 bayan. Mga lupang kung buhay pa ngayon ay tiyak na milyon ang halaga. Antonio, halos hindi makapaniwala si Marilu. Hindi lang mayaman ang lolo mo. Napakayaman niya at ni hindi natin nalaman. Pero paano kung alam ni Ricardo? Seryoso na ang tinig ni Antonio. Ang dating pagdududa ay naging poot. Paano kung sadyang pinadala niya tayo rito dahil alam niyang may matutuklasan tayo? At ang plano niya ay hintayin tayong mamatay para siya na lang ang kukuha ng lahat. Tinitigan ni Marilu ang asawa, saka lumipat ang kanyang mga mata sa kayamanang nasa lumang mesa, mga alahas, ginto, sinaunang dokumento. Dahan-dahan, lahat ng kaganapan ay biglang nagkakabit-kabit. Ang biglaang solusyon ni Ricardo, ang pagtanggi ng mga kapatid, ang malamig, walang pusong pagtutulak sa kanila. Hindi ito kapabayaan, isa itong plano. Alam nila, madiing sabi ni Marilu, matatag ang tinig. Alam ng mga anak natin ang tungkol dito. Gusto nilang tayo ang makahanap at mamatay bago tayo makagalaw. Ibinuka ni Antonio ang mapa mula sa kahon at sinuri ito ng masinsinan. May 3 karagdagang marka bukod sa una nilang natagpuan. 3 lokasyon pa kung saan nagtago si Roberto de Peralta o Roberto Mendoza ng mga sikreto. Marilu, sabi niya, kumikislap ang mga mata sa paraan na matagal nang hindi niya nakita. Nagkamali ng malaki ang mga anak natin. Bakit? Tanong ni Marilu, mahigpit ang hawak sa mesa. Dahil hindi nila tayo kilala. Akala nila matanda na tayong dalawa, walang laban, walang lakas, pero nakalimutan nila ang isang bagay. Ano yon? Ngumiti si Antonio, hindi ng lungkot, kundi ng panatag na tapang. Nakaraos na tayo sa mas matitinding pagsubok kaysa rito at ngayon, dahil sa iniwang ito ng lolo ko, tayo naman ang gagawa ng kwento. Muling tumingin si Marilu sa ginto, sa mga dokumento, sa mahiwagang mapa at sa unang pagkakataon mula nang mawalan sila ng tahanan, ngumiti rin siya. Ang paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Nagising si Marilu kinabukasan na may siglang matagal na niyang hindi naramdaman. Ang dati kawalan ng pag-asa ay napalitan ng layunin. Gising na si Antonio, nakaupo sa lumang mesa, nakabuka ang mapa at sinusundan ang bawat linya nito na tila isa siyang general sa digmaan. Magandang umaga, treasure hunter, pabirong bati ni Marilu habang naglalagay ng mainit na kape sa isang basag na mug na ngayon ay tila naging mas makulay kaysa malungkot. May nakita ka bang bago? Meron, sagot ni Antonio, tinapik ang mapa. Hindi lang matalino si Lolo, isa siyang henyo. Tingnan mo ang pagkakaayos nito. Lumapit si Marilu. Hindi basta sketch ang mapa, detalyado ito, halos matematikal ang pagkakagawa. Ang kubo ay nasa gitna at mula roon ay may sukat at direksyong tumuturo sa 3 partikular na lugar. Ang unang lokasyon kung saan nila natagpuan ang liham at ginto ay may markang simula ng paglalakbay. Ang ikalawa, medyo mas malayo, ay may label na puso ng katotohanan.
At ang ikatlo, sa dulo ng lupain, wakas ng landas. Parang gusto niyang sundan natin ang isang kwento, bulong ni Antonio, sinusundan ng mga guhit, na bawat lugar ay bahagi ng mas malaking larawan. Kung ganon, sagot ni Marilu habang hinahaplos ang isang gintong barya, pumunta tayo sa ikalawa. Kung ang una, ang simula, gusto kong malaman ang laman ng puso ng katotohanan. Tumagal sila ng halos 1 oras sa paglalakad, dumaan sa mataas na damo, mga batuhan at pabago-bagong daan, hanggang sa dumating sila sa isang napakalaking puno, matanda, matibay at may mga ugat na parang ugat ng matandang lihim. Si Roberto ay marunong pumili. Ang punong iyon ay malamang tumayo na ng mahigit 1 siglo. Isang palatandaan na hindi mawawala. Magsimulang maghukay si Antonio gamit ang kalawangin niyang pala, hindi tumagal. Pagdating ng halos 60 sentimetro, tumama sa matigas na bagay ang pala, bakal. Marilu, sigaw niya, pawisan ngunit puno ng sigla, mukhang nahanap natin ang main vault. Maingat nilang hinukay ang mabigat na baul na bakal. Buo pa ang mga kandado nito. Sa ibabaw ay may ukit. Para sa mga nakakaalam kung paano makarating dito, FS 1952. 1,952, bulong ni Marilu. Mabilis siyang nagbilang. Naitago ito ng lolo mo mahigit 70 taon na ang nakalipas. Sinubukang buksan ni Antonio pero matibay pa rin ang kandado. Wala silang nakita sa paligid na maaaring pamuksa hanggang sa may maisip si Marilu. Paano kung nasa unang kahon ng susi? Mabilis silang bumalik sa kubo at binalikan ng mga naunang gamit. Sa ilalim, binalot sa mamantikang tela, ay may lumang set ng mga antik na susi. Sa ikatlong susi, bumukas ang kandado at ang laman ng baul ay hindi nila inasahan. Sa loob ay mga papel, opisyal pero hindi titulo o salapi, mga sertipiko ng kapanganakan, mga lisensya ng kasal at pasaporte. Ang pangalan sa pasaporte, Roberto de Peralta, pero ang mukha hindi tugma sa pagkakaalala ni Antonio. Antonio, sabi ni Marilu habang hawak ang isang birth certificate, ang tunay na pangalan ng lolo mo ay hindi Roberto de Peralta. Ano? Gulat na tanong ni Antonio. Tingnan mo, ang birth record na ito ay kay Roberto Mendoza, ipinanganak sa Argentina. Inabot niya ang isa pang liham, mas luma, nanginginig na sulat kamay. Binuksan ni Marilu at binasa. Ang tunay kong pangalan ay Roberto Mendoza. Galing ako sa hilagang Argentina, tumatakas mula sa isang makapangyarihang pamilya na gustong burahin ang lahat ng tagapagmana ng yaman na dapat ay para sa ama ko. Naupo si Antonio, tila binagsakan ng mundo. Ang lolo ko ay Argentinian at tumatakas siya mula sa mga mapanganib na tao. Patuloy ang pagbabasa ni Marilu. Ang ama ko ay may bahagi sa isang kumpanya ng mina na nakadiskubre ng ginto sa rehiyon ng Mendoza. Pagkamatay niya, sinubukang agawin ng ibang kasosyo ang bahagi namin sa pananakot at pagtataksil. Pinatay pa nila ang nakatatanda kong kapatid. Nakatakas ako, dala lamang ang bahagi ng ginto at ang pinakamahalagang dokumento, patuloy ng liham. Ngunit alam kong darating ang araw na matutuntun din nila ako. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Nagkatitigan sina Marilu at Antonio, unti-unting nauunawaan na ang kanilang natuklasan ay mas malaki at mas mapanganib kaysa sa kanilang inaakala. Hindi lang pala tahimik at mailap si Roberto. Isa siyang lalaking nagtatago, tagapangalaga ng isang mapanganib na pamana ng dugo. Iyon ang paliwanag sa lahat, bulong ni Antonio. Kaya pala napakaingat niya, kaya pala itinago niya ang lahat ng ganito. Patuloy na nagsiyasat si Marilu sa loob ng bakal na baul. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay hanggang sa may makita siyang nagpahinto sa kanyang paghinga. Isang lumang litrato,
itim at puti. Dito, makikitang nakatayo ang isang batang Roberto sa tabi ng isang elegante at magandang babae at sa harapan nila ay 3 maliliit na bata. Masaya ang mga mukha nila. Karaniwan, isang normal na pamilya. Sa likod ng larawan ay may sulat kamay, Pamilyang Mendoza, Buenos Aires, 1948 bago ang trahedya. Antonio, bulong ni Marilu, halos hindi makahinga. May pamilya ang lolo mo sa Argentina, may asawa, may mga anak at pinatay silang lahat, maliban sa kanya. Ngunit ang pinaka-nakagugulat na tuklas ay nasa pinakailalim ng baul. Isang makapal na folder na puno ng opisyal na dokumento, may mga selyo at tatak. Pinatutunayan ng mga papeles na may bahagi si Roberto sa isang minahan ng ginto. At ayon sa mga tala, aktibo pa ang minahan hanggang dekada 70. Diyos ko, sabi ni Antonio habang hawak ang isang dokumento, hindi makapaniwala. Marilu, kung umiiral pa ang minahang ito, kung nagpo-produce pa rin ng ginto, hindi lang ito kayamanan. Isa itong napakalaking yaman. Ngunit may mas nakakabahalang bagay pang nakatago sa mga papeles. Isang liham na may petsang 1975 isinulat 3 taon bago mamatay si Roberto. Isa itong opisyal na sulat mula sa isang prestihiyosong law firm sa Buenos Aires, naka-address kay G. Roberto de Peralta, naninirahan sa kanayunan ng Brazil. Binasa ito ni Marilu ng malakas, nanginginig ang tinig. Ginoong Roberto, ang aming firm ay inupahan ng pamilyang Vasquez, kasalukuyang mga may-ari ng mga minahan ng Mendoza, upang kayo'y hanapin. Batid naming kayo ay naninirahan sa isang lugar sa kanayunan ng Brazil at nagtataglay ng mga dokumentong may kaugnayan sa pamana ng pamilyang Mendoza. Nais po naming makipag-ugnayan upang makamit ang isang mapayapang kasunduan. Natunton nila siya. Mahina ngunit mabigat na sabi ni Antonio habang nanlalamig ang kanyang dibdib. Pagkalipas ng mahigit 20 taon, nahanap din nila siya. At tingnan mo ang petsa, dagdag ni Marilu, 1975. Namatay siya noong 1978. 3 taon lang ang pagitan. Muli silang natahimik, hinahayaan ng katotohanan na lumubog sa kanilang mga isipan. Ilang dekada nagkubli si Roberto sa pag-iisa. At nang tuluyan siyang matagpuan ng kanyang mga kaaway, hindi na siya nagtagal. Napaka-eksakto para maging pagkakataon lang. Habang patuloy na binubuklat ni Marilu ang mga papel, bigla siyang natigilan. May isa pang liham, sulat kamay, kupas ang tinta, hindi pantay ang mga letra. Naka-address ito, para sa aking mga inapo kung may mangyari man sa akin. Binasa niya, kung binabasa ninyo ito, ibig sabihin ay natagpuan na ako ng pamilyang Vasquez. Tiyak akong hindi ako mamamatay sa katandaan. Matitiyaga sila at hindi sila nakakalimot. Ang gintong dinala ko mula sa Argentina ay maliit na bahagi lamang ng tunay na pamana. Ang minahan ng Mendoza ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. At ang mga dokumentong magpapatunay ng aking pagmamay-ari ay nakatago sa 2 lokasyon. Biglang tumayo si Antonio, mabilis ang tibok ng puso. Marilu, alam ng lolo ko na papatayin siya. Inihanda niya ang lahat dahil alam niyang paubos na ang oras niya. Mayroon pa, mahinang sabi ni Marilu, habang nagpapatuloy. Mag-ingat kayo kung sino ang pagkakatiwalaan sa loob ng pamilya. May mga nakaaalam ng bahagi ng kwentong ito at gagawin ang lahat para makuha ang pamana. Ang ilan ay magmumukhang malapit at mapagmahal, ngunit ang nagtutulak sa kanila ay kasakiman. Ibinalik ni Marilu ang liham at tumingin kay Antonio. Hindi na nila kailangang banggitin ang pangalan. Iisa ang iniisip nila, Ricardo. Ang anak na kabisado ang lahat ng ari-arian ng pamilya, ang laging nagtatanong tungkol sa lolo, ang nagpilit, hindi nagtulak, na doon mismo sila manirahan. Antonio, bulong ni Marilu, nanginginig ang tinig.
Sa tingin mo ba alam ni Ricardo ang totoo tungkol sa lolo mo? Hindi sumagot si Antonio. Sa halip, dinampot niya ang lumang cellphone, halos hindi na gumagana at tinawagan ng numero ng kanyang anak. Ilang beses itong tumunog bago sumagot si Ricardo. "Hi, Tay," sabi ni Ricardo, tensyonado ang boses. "Ayos lang ba kayo dyan? Nakaka-adjust na ba kayo sa kubo?" "Ricardo," sabi ni Antonio, pilit pinapakalma ang tinig, "may itatanong sana ako." "Sige," sagot ni Ricardo. "May alam ka ba tungkol sa lolo sa tuhod mo?" Kay Roberto, may mahabang katahimikan na napakahaba. "Bakit mo tinatanong?" tanong ni Ricardo sa wakas. "Nausisa lang," maingat na sagot ni Antonio. "May nakita akong ilang lumang bagay dito, parang bumalik ang mga alaala." "Anong klaseng mga bagay?" tanong ni Ricardo. Tumingin si Antonio kay Marilu. Tumango siya, hinihimok siyang magpatuloy. "Mga kwento," sabi ni Antonio. "Mga kwento tungkol sa mga bagay na itinago niya, tungkol sa mga lihim ng pamilya." Isa na namang katahimikan, at nang muling magsalita si Ricardo, iba na ang kanyang boses, maingat, sinukat, parang nag-iisip ng bawat salita. "Tay, may nahanap ba kayo riyan?" Masyadong diretso ang tanong, masyadong lantad. "Bakit mo tinatanong yan, Ricardo?" balik ni Antonio. "Kasi matagal ko nang naririnig na may itinagong mahahalagang bagay ang lolo sa tuhod natin sa lupa na yan," sagot ni Ricardo. "Mga bagay na mahalaga." Parang nagliyab ang dugo ni Marilu. Alam niya noon pa. "Anong klaseng mahahalagang bagay?" giit ni Antonio na pabuntong hininga si Ricardo. "Tay, kailangan nating mag-usap," dahan-dahan niyang sabi. "Pero hindi sa telepono. Kailangan nating magkita ng personal. Pupunta ako ngayong weekend," sabi ni Ricardo. "Isasama ko sina Mariano at Rosa. Kailangan nating lahat mag-usap tungkol sa mga usaping pampamilya." Ibaba ni Antonio ang telepono at tumingin kay Marilu. Hindi na nila kailangang magsalita. Malinaw ang mensahe. Hindi lang alam ni Ricardo ang tungkol sa pamana. Ngayon, tinatipon niya ang iba. Hindi para kumustahin ang mga magulang. Hindi dahil sa konsensya, kundi para angkinin ang yaman na inaakala nilang kanila. "Marilu," sabi ni Antonio habang ibinabalik ang cellphone sa bulsa at tinitigan ang huling marka sa mapa, "may 2 araw tayo para tuklasin ang lahat ng itinago ng lolo ko. Dahil pagdating nila, dun talaga magsisimula ang laban." Mahigpit ang hawak ni Marilu sa kamay ng asawa. Ipinagtabuyan sila ng sarili nilang mga anak. Iniwan sa isang nabubulok na kubo na parang basura. Pero ngayon alam na nila ang katotohanan. Hindi sila walang magawa. Sila ang tunay na tagapagmana ng kayamanang gusto ng mga anak nilang kunin sa panilinlang. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. At sa pagkakataong ito, nasa kanila ang lamang. Ang huling lokasyon, dulo ng landas. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kinabukasan bago pa sumikat ng lubos ang araw, naglalakad na sina Marilu at Antonio patungo sa ikatlo at huling lokasyon sa mapa ni Roberto. "Kung darating si Ricardo sa weekend," seryosong sabi ni Marilu, "may 2 araw lang tayo para hanapin kung ano man ang iniwan ng lolo mo." Tumango si Antonio, mahigpit ang hawak sa pala na parang sandata. Hindi naramdam ang pagod, hindi nahadlang ang edad, hindi siya naghuhukay para sa ginto, naghuhukay siya para sa hustisya. Madali nilang natagpuan ang lugar, eksaktong 20 metro mula sa bakod sa gilid ng lupain, gaya ng markang iniwan sa mapa. Pero kakaiba ito sa mga nauna. Hindi ito simpleng taguan, sabi ni Antonio habang nililimas ang lupa. May strukturang semento sa ilalim. Mahigit 1 oras silang naghukay at sa wakas nakita nila ito, isang bunker, underground gawa sa konkretong semento. Sa takip nito nakaukit ang mga salitang, "Ang buong katotohanan para lamang sa matatapang." Ginamit nila ang lahat ng lakas para mabuksan ang takip.
Sa loob, nakahimlay sa malamig na puso ng bunker ay isang kahon na bakal at sa tabi nito isang makapal na sobre na may sulat kamay. Basahin ito bago buksan ang kahon. Nanginginig ang mga kamay ni Marilu habang binubuksan ang sobre. Kung nakarating kayo rito, tunay nga kayong mga inapo ko. At karapat-dapat kayong malaman ang lahat. Ang nilalaman ng kahong ito ay magbabago ng inyong buhay. Ngunit mag-ingat kasama ng katotohanan ng panganib. Panganib? Bulong ni Antonio, unti-unting giniginaw. Nagpatuloy sa pagbasa si Marilu. Ang minahang Mendoza ay hindi basta-bastang minahan ng ginto. Ito'y gumagawa ng pinakamalinis na ginto, ginagamit ng mga gobyerno bilang reserba. Nang matuklasan ito, nakipag-partner ang ama ko sa pamahalaan ng Argentina para sa legal na pagmimina. Ngunit ang ibang shareholders ay konektado sa mga kriminal. Gusto nilang ibenta ito sa ilegal na paraan para pundohan ang mas masasamang bagay. Napaupo si Antonio sa malapit na bato, gulat na gulat. Marilu, ang lolo ko'y nasa gitna ng gobyerno at mga smugglers? Tumango si Marilu, mukhang ganun nga. Nagpatuloy siya. Nang tumanggi ang aking ama sa kanilang plano, sinubukan nilang wasakin ang aming pamilya. Tumakas ako, dala ang ebidensya, mga dokumentong nagpapatunay na ang minahan ay pag-aari ng pamilyang Mendoza, hindi ng mga Vasquez. Tiningnan niya ang asawa, nanlaki ang mga mata. Antonio, kung valid pa ang mga dokumentong ito, maaaring sa atin pa rin ang minahan ng ginto sa Argentina. Dahan-dahan nilang binuksan ang bakal na kahon, parang binubuksan ang mismong kinabukasan. Sa loob ay mga opisyal na dokumento na may selyo ng pamahalaan, nakasulat sa Espanyol. Mga kontrata sa pagmimina, titulo ng lupa at mga lumang litrato ng aktwal na operasyon ng minahan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay isang folder na may label, mga kopyang ipinadala sa Brazil, backup. Nasa loob nito ang 2 ng notaryo tisinaling kopya, lahat ng dokumento ay nakasalin sa Portuguese. May mga pirma at selyo ng opisina legal sa Buenos Aires. Halos hindi makapaniwala si Marilu habang binubuklat ang mga ito. Inisip na ni Roberto ang lahat, bulong niya. Sinigurado niyang may makakapagpatunay ng pag-aari kahit hindi na siya makaalis ng Brazil. Hinugot ni Antonio ang isang larawan, isang malawak na minahan, may malalaking makina, mga manggagawa at gusali. Hindi ito maliit na hukay, isa itong malaking industrial na operasyon at kung buhay pa ito, maaring nagkakahalaga ng 10 milyon. Marilu, sabi ni Antonio, habang may isa pang sobre sa kamay. Liham ito mula sa isang abogado sa Brazil. Binuksan ni Marilu at binasa, G. Roberto de Peralta, alinsunod sa inyong kahilingan, aming naiparehistro sa isang opisina notaryo sa Brazil ang lahat ng dokumento na may kinalaman sa legal na pagmamay-ari ng minahan ng Mendoza. Ito na ang katotohanan. Hindi lamang nila natagpuan ang lihim ng kanilang ninuno, natagpuan nila ang karapatang dapat ay sa kanila. Hindi lang ito pamana, ito ay hustisya. Sa oras ng iyong pagpanaw, mananatili ang mga dokumentong ito sa pangangalaga ng opisina ng notaryo at maaari lamang makuha ng mga direktang inapo sa sandaling mapatunayan ang kaugnayan sa dugo. Antonio, sabi ni Marilu, nanginginig ang tinig sa biglaang pagkaunawa. Ang lahat ng ito ay nirehistro ng lolo mo dito sa Brazil. Ibig sabihin, hindi lang ito legal sa Argentina, kundi may bisa rin dito. Ngunit ang pinakagulat na tuklas ay nasa pinakailalim ng kahong bakal. Isang liham na may petsang 1,977, 1 taon bago mamatay si Roberto. Galing ito sa isang law firm sa São Paulo, tuwirang naka-address sa kanya. Binuksan ito ni Marilu at binasa ng malakas. Ginoong de Peralta, kaugnay sa inyong kahilingang investigasyon,
Kinukumpirma naming ang Minahang Mendoza ay nananatiling operasyonal sa ilalim ng kontrol ng pamilyang Vasquez. Gayunpaman, ayon sa aming natuklasan, wala silang hawak na legal na dokumento ng pagmamay-ari. Ang kanilang kontrol ay batay lamang sa pag-okupa, hindi sa legal na titulo. Napahinto sa pagbasa si Marilu, nanlaki ang mga mata. Buhay pa ang Minahan at wala pa silang legal na papeles? Ibig sabihin, putol ni Antonio, tayo ang tunay na may-ari ng gumaganang Minahan ng ginto. Hinugot niya ang isa pang papel mula sa kahon, isang technical report puno ng mga numerong nakakapanlula. Marilu, tingnan mo ito. 3 tonelada ng ginto bawat taon ang produksyon noong 1970s. 3 tonelada? Napasinghap si Marilu. Magkano na kaya iyon sa panahon ngayon? Nagbilang si Antonio sa isip, sa kasalukuyang halaga, mahigit $200 milyon bawat taon. Tumigil ang mundo sa paligid nila. Hindi lang pala pamana ng alaala ang natanggap nila. Sila ang legal na tagapagmana ng isa sa pinakamahalagang minahan ng ginto sa buong Timog Amerika. Kaya pala, mariing sabi ni Marilu, may halong galit at pagkaunawa sa tinig. Kaya pala sobrang interesado si Ricardo sa lupa ng lolo mo. Alam niya, matagal na niyang alam. Hindi na nag-aksaya ng oras si Antonio. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Dr. Reynaldo, isang matagal ng kaibigan at abogadong mapagkakatiwalaan. Reynaldo, si Antonio ito. Kailangan ko ng tulong. Urgente, may kinalaman sa International Inheritance Law. Ikinuwento niya ang kabuuan, iniwasan lang ang mas sensitibong bahagi. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sumagot si Reynaldo. Antonio, kung hawak mo ang mga opisyal na dokumento, lalo na kung nakarehistro sa notaryo sa Brazil, maaari mo yang gamitin sa korte. At kung walang hawak na titulo ang mga Vasquez, may matibay kang karapatan. Paano ko ito maisusulong? Tanong ni Antonio, nakatuon ang lahat ng atensyon. Una, ipasuri ang pagiging tunay ng mga dokumento. Pagkatapos maghain ng kaso sa Argentina para ipagtanggol ang iyong legal na karapatan. Ngunit may babala si Reynaldo, hindi lang ito usapin ng papeles, ito'y yaman na may halagang milyon-milyon at may mga taong handang gawin ang lahat para hadlangan ka. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Antonio kay Marilu. Kumpirmado ni Reynaldo, may laban tayo. Maaring mapasa atin muli ang minahan. Bago pa man sila makabuntong hininga, tumunog ang telepono ni Marilu. Si Ricardo. Hi ma! Pati nito kaswal at tila walang pakialam. Nagbago ang plano. Pupunta kami ngayon. Lahat kami, sina Mariano, Rosa at ako. Darating kami bago maghapunan. Napakunot noo si Marilu. Akala ko sa weekend pa kayo? May nangyari, sagot ni Ricardo, malamig ngunit maayos. May kailangang pag-usapan, madalian. Anong klaseng usapin? Ipapaliwanag namin pagdating, sagot nito. Kita tayo mamaya. Hindi na ito naghintay ng tugon. Binaba ang tawag. Nakatitig si Marilu sa telepono na parang tinanggap niya ang isang hindi tuwirang banta. Darating sila ngayon, sabi niya, hinarap si Antonio. May nalaman na siya, alam na niyang natuklasan natin ang katotohanan. Hindi nag-aksaya ng oras si Antonio. Tinipon niya ang lahat ng dokumento, litrato at liham, inilagay pabalik sa kahong bakal at mahigpit na isinara. Kailangan natin itong itago ngayon din. Saan? Tumingin siya sa paligid at saka itinuro ang sahig. Sa unang taguan, sa ilalim ng sahig ng kubo. Hindi nila iisiping babalik tayo roon. Akala nila nakuha na nila ang lahat doon. Mabilis silang bumalik sa loob. Binuksan muli ang tagong silid at ipinasok ang kahon. Matapos iyon, maingat nilang binalik ang mga tabla at inayos ang ibabaw. Parang wala kailanman doon. Pagkatapos, naupo sila sa gilid ng kama, kapwa hingal sa tensyon at bigat ng damdamin. Antonio, mahinang sabi ni Marilu, ang mga matay
Hindi na malungkot kundi puno ng galit na payapa. Pagdating nila ngayon, hindi sila darating para kumustahin ang matatandang magulang na iniwan nila. Darating sila para sa isang pamana na mahigit 200 milyon ang halaga. Dahan-dahang tumango si Antonio, may pagod ngunit determinadong anyo sa mga mata. At ang akala nila, masyado tayong matanda para makita ang totoo, masyado tayong mahina para pigilan sila, pero nakalimutan nila ang pinakamahalagang bagay. Tumingin si Marilu sa kanya. Ano yon? Ngumiti si Antonio, isang tahimik, matalinong ngiti. Oo, matanda na kami, pero hindi kami tanga. At sa pagkakataong ito, kami ang may hawak ng lahat ng baraha. Biglang umalingaw-ngaw ang mahina, ngunit palapit na ugong ng mga makina. Eksaktong 5:00 ng hapon, tamang-tama sa oras. Naupo sina Marilu at Antonio sa kanilang mesa, kunwaring umiinom ng kape. Tahimik ang mga mukha, pero matalim ang diwa. Handa sa anumang mangyari. Narinig nila ang mga pintuang isinara ng malakas. Binilang nila ang mga yapak, higit sa 3. Hindi nag-iisa si Ricardo. Mom! Dad! Sigaw ni Ricardo, masyadong masigla upang maging totoo. Ang klaseng kagalakan na maaaring makapanlinlang ng estranghero. Pero hindi na si Marilu, hindi na si Antonio, hindi na ngayon. Bumisita lang kami! Sigaw ni Ricardo, may ngiting pilit ang sigla. Pagbukas ni Antonio ng pinto, agad niyang nakita ang kumpirmasyon ng kinatatakutan nilang mag-asawa. Nakatayo si Ricardo kasama si Isabela, ang kanyang asawa, at sa magkabilang gilid nila ay may 2 lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. May tindig ng mga taong hindi dumadalaw para sa kape, kundi para sa problema na kailangang tahimik na ayusin. Lumabas mula sa pangalawang sasakyan si Mariano, may bit-bit na makapal na folder, kasama ang kanyang asawa. Si Rosa ang huling dumating, mag-isang nagmaneho at may hawak ding kapuna-punang bunton ng mga dokumento. Anong gulat na sorpresa? Bati ni Marilu, niyakap isa-isa ang mga anak na dati mahal na mahal niya. Ngunit ngayon, bawat galaw at tingin ay masinsin niyang pinagmamasdan. Hindi namin inaasahan ang pagdating niyo ng ganito kaaga. Namiss lang namin kayo, sagot ni Rosa. May hungkag ng ngiti habang tahimik na sinusuri ang loob ng kubo, parang investigador na naghahanap ng ebidensya. At gusto naming makita kung paano kayo nag-a-adjust. Pumasok si Ricardo, kasunod ang 2 lalaking formal. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang mga konsultant sa negosyo, ngunit agad na naramdaman ni Marilu ang totoo. Hindi gumagala ang mga mata nila, nakapako ang pansin sa sahig, lalo na sa mga lumang tabla. Tay! Sabi ni Ricardo habang naupo sa marupok na silya na parang siya ang may-ari ng bahay, may mahalaga kaming gustong pag-usapan tungkol sa pamilya, isang bagay na makakatulong sa ating lahat. Talaga? Sagot ni Antonio, banayad ang tinig, kunwaring inosente. At ano yon? Binuksan ni Mariano ang kanyang folder na parang abogado sa korte. Tungkol kay Lolo Roberto. May nadiskubre kaming mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang estate. Naghahalong galit at pananahimik si Marilu pero hindi niya ipinakita. Anong klaseng impormasyon? Mahahalagang dokumento, sabat agad ni Rosa, kumikislap ang mga mata. Naniniwala kaming may mga natirang bagay dito sa lupang ito. Lumapit ang isa sa mga lalaking may itim na Amerikana. Ginoong Antonio, ako po si Rogelio. Ako'y dalubhasa sa Historical Asset Research. Ako po ang inupahan ng inyong mga anak para imbestigahan ang nakaraan ng inyong lolo. At ano ang natuklasan niyo? Tanong ni Antonio, nakakrus ang mga braso. Pinakita ni Rogelio ang kanyang tablet at pinindot ang screen. Si Roberto de Peralta, na ang tunay na pangalan ay Roberto Mendoza, ay dating may-ari ng bahagi ng isang minahan ng ginto sa Argentina. Lumaki ang mga mata ni Marilu, kunway gulat na gulat.
Minahan ng ginto, seryoso kayo? Totoong totoo, sagot ni Ricardo, may ngiting mayabang. Ayon sa research namin, aktibo pa rin ang minahan, patuloy ang produksyon ng ginto at maaaring umabot ang halaga nito sa daan-daang milyong dollars. Sabat agad si Mariano, kaya nandito kami para tanungin, may nakita ba kayo? Mga dokumento, alahas, kahit ano tungkol sa minahan. Nagtinginan sina Antonio at Marilu. At bakit ngayon niyo lang tinatanong? Dahil gusto naming tumulong, sagot ni Rosa, malamig ang tinig. Kung may pamana, karapat dapat tayong lahat. Tayong lahat? Ulit ni Marilu, may halong sarkasmo sa boses. Lumapit ang pangalawang lalaki. Ako si Dr. Bautista, espesyalista ako sa international law. Kung nakahanap kayo ng anumang legal na dokumento, ako ang makakatulong para mairehistro ito ng maayos. Paano irerehistro? Tanong ni Antonio, nagkukunwaring mangmang. Kailangan lang mag-file ng claim sa Argentina, paliwanag ni Dr. Bautista. Pero kailangan naming makita ang mga orihinal na dokumento ni Roberto. Nagsimulang maglakad-lakad si Ricardo, ang mga mata nakatuon sa sahig. Tumigil siya sa may isang partikular na tabla. Tay, maluwag itong bahagi. Nagtalbog ang puso ni Marilu pero walang bakas sa kanyang mukha. Wala yon. Karamihan sa mga tabla rito ay maluwag na, matanda na ang kubong to. Pwede ko bang silipin? Tanong ni Ricardo. Pero nakaluhod na siya, hinahaplos ang gilid ng tabla. Ricardo, matalim ang tono ni Antonio, sabihin mo nga ng direkta, ano ba talaga tong lahat? Hindi na nagkunwari si Mariano. Sige, tama na ang paligoy-ligoy. Alam naming may itinago si Lolo dito. Alam naming malamang ay nakita nyo na. Nandito kami para ayusin ito ng maayos. Maayos? Ulit ni Marilu. Halos pasigaw ang inis na tinatago. Pati si Rosa bumitaw na sa pagkukunwari. Ma, matanda na kayo. Hindi nyo kayang harapin ang legal na laban sa ibang bansa. Hindi nyo kaya pamahalaan ang minahan o ang mga kaso. Hindi para sa inyo ito? At kayo ang kaya? Malamig na tanong ni Antonio. Kami, sagot ni Mariano, itinuro ang dalawang lalaki. May abogado kami, may researcher, may koneksyon kami sa Argentina. Kaya naming gawing pera ang kung anuman ang nahanap nyo. Kapalit ng ano? Tanong ni Marilu kahit alam na niya ang sagot. Hindi nag-atubili si Mariano. Pipirma kayo ng power of attorney. Kami ang legal na kikilos para sa pamilya. Kumunot ang noo ni Antonio. At anong makukuha namin kapalit? 10% ng kabuuang halaga, sagot ni Mariano, na parang isang handog na dapat pasalamatan. 10%? Halos tumawa si Marilu. Tawag niyo dyan ay makatarungan? Hindi niyo na kailangang kumilos, sabat ni Rosa. Pirma lang ang kailangan. Muling lumapit si Rogelio, inabot ang tablet kay Antonio. Sir, ipapakita ko lang ang hitsura ng minahan ngayon. Sa screen ay mga larawan ng minahang Mendoza. Malawak, may dambuhalang truck, conveyor belts, planta at daan-daang manggagawa. Hindi bumagal ang produksyon, paliwanag ni Rogelio. Mas malaki pa ang halaga ng minahan ngayon kaysa kailanman. Sina Marilu at Antonio ay tahimik na nakaupo. Ngunit sa loob-loob nila, naghahanda na ang mga mandirigma. Hindi ito basta iniwang minahan. Ito ay isang buhay na imperyong industrial. Ayon sa kasalukuyang datos, sabi ni Rogelio habang itinuturo ang tablet, ang minahang Mendoza ay kasalukuyang gumagawa ng humigit kumulang 5 tonelada ng ginto bawat taon. Sa presyo ngayon sa merkado, katumbas ito ng higit sa $100 milyon taon-taon. Tahimik na nanatili si Marilu, nagpapakitang interesado, tila namamangha. Ngunit sa loob niya'y naglalagablab ang galit. Ito ay hindi alok ng 10% para sa isang posibleng pamana. Ito'y tangkang pag-agaw ng 70% ng isang tiyak na kayamanan. Sigurado ba kayong may karapatan kami sa minahang ito? Tanong ni Antonio, banayad ngunit matatag ang boses.
Binuksan ni Dr. Bautista ang kanyang leather na folder. Kung hawak niyo ang mga orihinal na dokumentong iniwan ng inyong lolo, oo. Sa pamamagitan ng mga iyon, maari tayong magsampa ng legal na claim sa pagmamay-ari. Lumapit si Ricardo, kumikislap ang mga mata sa sabik. Tay, Nay, sabihin niyo lang, may nahanap ba kayo o wala? Tumingin si Antonio kay Marilu. Nagkaintindihan sila ng walang salita. Pagkatapos dahan-dahan siyang napabuntong hininga. May nakita kami kaunti. Biglang kumislap ang mga mata ng tatlong anak, parang mga asong ulol na nakatunog ng sariwang dugo. Anong klaseng mga bagay? Tanong ni Mariano, pilit tinatago ang sabik. May mga lumang kahon sa likod, sagot ni Antonio, kalmado pa rin. May mga papel, kaunting alahas, ilang barya. May mga papeles ba na nakasulat sa Espanyol? Tanong ni Dr. Bautista, biglang naging alerto. Oo, ilan, sagot ni Antonio. Hindi namin masyadong naintindihan, pero mukhang mga titulo o dokumento ng lupa. Nagtinginan ng tatlong magkakapatid, isang tahimik na kumpirmasyon. Alam nila kung ano ang ibig sabihin ng mga papeles na iyon. Pwede ba naming makita? Tanong ni Rosa, nanginginig ang tinig sa pananabik. Dahan-dahang tumayo si Marilu mula sa kanyang upuan. Siyempre, sagot niya, pero bago ang lahat, may tanong ako. Ano yun? Sagot ni Ricardo, halos hindi makapaghintay. Paano niyo nalaman ang tungkol sa nakaraan ni Lolo? Paano niyo nalaman na may mahahalagang bagay na nakatago rito? Sumunod ang katahimikan, ang klase ng katahimikan na pumupunit kapag ang katotohanan ay papalapit na. Nagkatinginan ng tatlong magkakapatid, naghahanap ng tamang kasinungalingan. Nag-research kami, sagot ni Mariano sa wakas. Saan? Singit ni Antonio, masinsin na ang tono. Sa local archives? Sa notaryo? Bubuka pa lang si Rosa para sumagot, ngunit pinutol na siya ni Marilu. Kailan niyo ginawa ang research na yan? Isa na namang mahabang katahimikan. Kamakailan lang, amin ni Ricardo. Bago o pagkatapos niyo kami ipadala rito? Mabilis na tanong ni Antonio habang nakatingin diretso sa mata ng anak. At doon ito nangyari, tumingin sa lupa si Ricardo, isang iglap lang, ngunit sapat na. Alam mo, sabi ni Marilu, mababa ang boses pero tumatagos. Alam mong may pamana bago mo kami pinapunta rito. Hindi mo kami dinala rito dahil nag-aalala ka. Dinala mo kami rito para sana kami ang makahanap at mamatay bago namin ito magamit. Tumahimik ang buong silid. At sa sandaling iyon, napagtanto ng kanilang mga anak kung gaano nila kamali ang pagtaya sa dalawang taong nasa harapan nila. Matagal ang katahimikan. Sinubukan ni Ricardo muling kontrolin ang usapan. Tay, sobra naman ata kayo na. Hindi naman namin sigurado. May narinig lang kaming mga lumang kwento. Mga lumang kwento? Ulit ni Marilu, ngayon nakatayo na, puno ng tapang. Akala mo ba tanga ang nanay mo? Bubuka muli ang bibig ni Ricardo pero walang lumabas na salita. Akala mo ba? Ulit ni Marilu, ngayon ay parang espada ang bawat salita. Sa loob ng 48 taon, ako ang nagpalaki sa inyo. Ako ang nagbihis sa inyo, ako ang nagpakain sa inyo, at ngayon magsisinungaling kayo sa harap ko na parang hindi ko mapapansin. Tumayo na rin si Antonio, bumalik ang tahimik ngunit matibay na anyo. Marilu, sabi niya, panahon na para ipaalala natin sa kanila ang mga bagay na conveniently nilang kinalimutan. Tumingin siya kay Ricardo. 12 anyos ka nang nabalian ka ng braso, 3 trabaho ang pinasok ng nanay mo para maipasok ka sa pribadong ospital dahil 6 na buwan ang pila sa pampubliko. Halos hindi siya natulog ng 1 linggo. Hindi makatingin si Ricardo. Humarap si Antonio kay Mariano. At ikaw, nang bumagsak ka sa entrance exam at gusto mo nang tumigil, kami ang nagbayad ng 2 taong dagdag. Naniniwala kami sa iyo nung ikaw mismo hindi naniniwala sa sarili mo.
Napayo ko si Mariano. Tahimik. Tumingin si Marilu kay Rosa, halos namamaos ang tinig. At ikaw, nung nabuntis ka sa 17 at iniwan ka ng ama ng anak mo, sino ang dumampot sa batang yon gabi-gabi para makabalik ka sa eskwela? Sino ang isinuko ang lahat para bigyan ka ng pangalawang pagkakataon? Namumuo ang luha sa mata ni Rosa. Yumuko, hindi makapagsalita. Binigay namin sa inyo ang lahat, sabi ni Antonio, tahanan, pagkain, edukasyon, pagmamahal na walang kapalit. At ngayong tumanda kami, ngayong minsan lang namin kayo kinailangan, itinapon nyo kami rito na parang basura. Lumapit si Dr. Bautista, may bahagyang kaba. Siguro po, mas mainam kung tutukan natin ng legal. Tumahimik ka. Bumaliktad ang boses ni Marilu, matigas, buo at nakakapanginig. Napaatras si Bautista. Wala kang alam sa pamilyang to, singhal ni Marilu. Wala kang alam sa mga sakripisyo naming mag-asawa para palakihin ang mga ito. Wala kang alam sa presyo ng pagbibigay ng lahat tapos ipagkanulo ng mga taong pinag-alayan mo ng buong buhay mo. Lumapit si Rogelio, ang researcher, sinusubukang pahupain ang lumalalang tensyon. Marilu, nauunawaan po naming sensitibo ang usaping ito. Maraming damdamin ang sangkot pero... Damdamin, putol ni Antonio kasabay ng mapait na tawa. Akala mo ito'y tungkol sa emosyon. Hindi ito emosyon, ito ay pagtataksil. Pagtataksil ng sarili naming mga anak. Tumindig si Ricardo, pilit na binabalik ang kontrol. Tainay, hindi kailangang uminit ang ulo. Nandito kami para tumulong. Para tumulong kanino? Matalim na tanong ni Marilu. Kami o ang sarili nyo? Gusto naming tulungan ang buong pamilya. Sabat ni Mariano, mahina ang boses. Kung may pamana, dapat hati-hati tayo. Lahat tayo. Ulit ni Antonio lumakad patungo sa basag na bintana ng kubo. Mariano, ilang beses bang natulog kami ng nanay mo na kapilang at tuyong tinapay ang hapunan para lang may makain kayong tatlo? Tahimik si Mariano. Alam mo ba kung ilang taglamig ang tiniis ng nanay mo sa iisang lumang coat para lang mabilhan ka ng gamit sa eskwela? Alam mo ba kung ilang beses kong nilaktawan ang gamot ko dahil hindi kasya ang pera para sa kalusugan ko at libro mo? Nanginginig ang boses niya pero tuloy-tuloy. At kahit kailan hindi kami nagreklamo. Hindi namin sinabing sakripisyo iyon dahil hindi nga. Pagmamahal iyon, binigay namin ang lahat para sa magandang kinabukasan niyo. Lumapit si Marilu at hinawakan ang kamay ni Antonio. Mahigpit, mainit. At ngayon, ang hiningi lang naman namin ay kaunting tulugan, isang mainit na kwarto sa bahay ninyo. At ano ang ginawa nyo? Humigpit ang tono niya. Itinapon nyo kami sa isang gibagibang barong-barong. Walang kuryente, walang tubig, walang dignidad. Tinitigan ni Antonio ang kanyang mga anak. Ipinadala nyo kami rito na may pag-asang mamatay kami. Alam nyo kung ano ang nakabaon sa lupang ito. Umaasa kayong mawala kami. Bago pa namin ito matagpuan, tumahimik ang silid. Pati si Isabela, asawa ni Ricardo, na paatras, hindi makatingin. Ang mga asawa ng iba ni hindi sumama. Alam nilang hindi ito family reunion. Si Rosa umiiyak pa rin, pilit na tumutol. Hindi totoo yan. Hindi namin gustong alam niyong mahal namin kayo. Mahal? Ulit ni Marilu, may mapait na ngiti. Alam mo ba kung kailan huling beses kayong tumawag para lang tanungin kung buhay pa kami? 3 linggo. Wala kahit isang mensahe, walang tawag, walang dalaw. Busy kami, ma. Sa trabaho, sa mga bata. Busy sa tawag, putol ni Antonio. Pero hindi busy para kumuha ng abogado at researcher para hanapin ang ginto ni Lolo. Muling sumingit si Dr. Bautista, sinusubukang ibalik ang usapan sa legal. Ginuot ginang, marahil po ay mainam kung ang main issue, putol muli ni Marilu. Gusto mong malaman ang totoong issue, Doktor. Ang totoo ay inabando na kami ng sarili naming mga anak at bumalik lang sila nang maamoy nila ang pera. Wala kaming ninanakaw.
pagtatanggol ni Ricardo, pilit pa ring nagpapakatotoo. Gusto lang naming maging patas ang hatian. Patas? Singhal ni Antonio. 10% ang tawag niyo sa patas? Ginoo? Sabat ni Dr. Bautista, wala kayong legal na karanasan o koneksyon para pamahalaan ang international case na... Ang ibig mong sabihin, putol ni Marilu. Tingin niyo matanda na kami, walang alam at madaling malinlang. Dumiretso si Antonio sa lamesa, hinugot mula sa bulsa ang isang nakatiklop na papel. Ricardo, sabi niya, iniangat ito. Alam mo ba kung ano ito? Napakunot noo si Ricardo. Hindi. Ito ang numero ni Dr. Reynaldo, abogado ko, kaibigan ko sa buong buhay. Alam mo ba kung anong sabi niya sa akin ngayong umaga? Nagsimulang mabahala si Ricardo. Sabi niya, kung hawak namin ang orihinal na dokumento ng pagmamay-ari ng minahan ng Mendoza at ito ay nakarehistro sa notaryo sa Brazil, may legal na karapatan kami dito. At ang pinaka-importante, hindi namin kailangan ng tulong niyo. Nagbago ang ekspresyon ni Dr. Bautista. Kumonsulta kayo sa abogado? Tanong niyang gulat. Oo, kumpirmado ni Marilu. At sinabi niya na hindi namin kailangang pumirma ng kahit anong papel. Hindi namin kailangang ipasa ang 70% sa inyo. At higit sa lahat, hindi namin kailangang magtiwala sa mga taong tumalikod sa amin. Sinubukang muling lumapit ni Mariano. Nay, tama kayo, nagkamali kami. Malaki ang kasalanan namin. Pero pwede pa nating itama ito. Magpakatotoo tayo ulit. Muli tayong maging pamilya. Tiningnan ni Marilu ang anak niya ng buong buo. May lungkot, hindi galit. Mariano, ang pamilya hindi kasunduan, hindi siyang papel. Ang pamilya binubuo ng presensya, pagmamahal, sakripisyo, hindi pera. At naalala niyo lang na magulang kami nang may ginto ng nakataya. Hindi yan totoo. Hikbi ni Rosa. Totoo yan, sabi ni Antonio, mabagal ang hakbang patungo sa pinto. At binuksan niya ito, lalabas kayo sa lupang ito. Ngayon na! Lupa niyo? Gulat na tanong ni Ricardo. Oo, sagot ni Antonio kalmado. Ang kubong ito, ang lupang ito, nakapangalan pa rin kay Roberto Mendoza. At bilang mga tanging direktang inapo, kami ang legal na tagapagmana. Tumayo si Dr. Bautista, galit ang tono. Kailangan kong makita ang mga dokumento. Wala kang kailangang makita, singit ni Marilu. Tumabi sa asawa. Dumating kayong parang mga buwitre, lumilipad sa palibot ng inaakala niyong dalawang matandang naghihingalo. Tumindig ng tuwid si Antonio. Matiwasay, matatag ang boses, pero ang nadatnan niyo ay dalawang taong may natitirang lakas, may apoy pa, at ngayon, may kakayahang lumaban. Muling sumubok si Ricardo desperado. Tay, hindi niyo pwedeng gawin to sa amin. Kami ang mga anak niyo. Pagsusumamo ni Ricardo, huminto si Marilu sa pintuan. Humarap siya, tinitigan ng mga mukhang minsang minahal ng buong puso. Ngunit ngayon ay halos hindi na niya makilala. Ang kanyang mga matay bagyo ng sakit, pagtataksil at pagmamahal pa rin, pagmamahal ng isang ina, nasaktan pero hindi nawala. Anak namin kayo noon, mahinang sabi ni Marilu. Pero ngayon, kayo na'y mga estrangherong iniwan ang sariling magulang para sa ginto. Lumayas kayo, utos ni Antonio, tinuro ang mga sasakyan, at huwag kayong babalik hanggat hindi niyo tunay na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pamilya. Walang kumibo. Walang tumutol, tahimik na tumalikod ang tatlong magkakapatid kasama ang dalawang lalaking bihis formal na dumating upang isakatuparan ang kanilang plano. Pagkarating sa sasakyan, muling lumingon si Ricardo, wala nang maskara. Pagsisisihan niyo ito, bulalas niya puno ng pait. Hindi, sagot ni Marilu mula sa pintuan, kalmado at buo.
Kayo ang magsisisi kapag na-realize niyong nawala sa inyo ang tunay na mahalaga ngayong araw. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga makina. Tumaas ang alikabok sa maalikabok na kalsada, dahan-dahang lumulutang sa hangin habang naglaho ang mga sasakyan sa abot tanaw. Magkasamang nakatayo sina Marilu at Antonio sa balkonahe ng lumang kubo. Yakap ang isa't isa, ang mga matay nakatingin sa landas na iniwan ng kanilang mga anak. Antonio, bulong ni Marilu. Ginawa ba natin ang tama? Hinalikan siya ni Antonio sa noo banayad. Oh, at ngayon panahon na para ipakita natin sa kanila kung ano ang kaya pa rin gawin ng dalawang matandang wala ng silbi. 3 buwang nagbago ang lahat. Ang isang malupit na pag-abandona ay naging kwento ng hustisya, pagbangon at karangalan. Kinabukasan matapos umalis ang kanilang mga anak, tinawagan nina Marilu at Antonio si Dr. Reynaldo. At hawak ang mga orihinal na dokumento ni Roberto Mendoza, naging hindi na maikakaila ang katotohanan. Sila ang tunay na tagapagmana ng isa sa mga pinakaproduktibong minahan ng ginto sa Argentina. Perpekto ang mga papel, notarized sa Brazil, may selyo mula sa Buenos Aires, isinalin, iningatan at opisyal na pinagtibay. Marilu, Antonio, sabi ni Dr. Reynaldo noong una nilang personal na pagkikita, wala kayong ideya kung anong hawak nyo. Ang dokumentasyong ito, legal na matibay. Para bang inihanda ng lolo nyo ang lahat sa eksaktong senaryong ito. 2 linggo lang ang lumipas at tumating na ang hatol. Pinaboran sila ng korte sa Argentina. Ang pamilyang Vasquez na ilang dekadang pinakinabangan ang mina, walang legal na pag-aari. Pag-aari lamang nila ang okupasyon, hindi ang katibayan. Si Roberto Mendoza at ang kanyang mga tunay na inapo, sila na ngayon ang mga legal na tagapagmana. Nakatayo si Marilu sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan, isang eleganteng simpleng estate sa gilid ng isang tahimik na bayan. Walang sobrang luho, walang labis, kundi kapayapaan at kanila ito. Handa na ang kape, sabi ni Antonio habang lumalabas. May dalang 2 tasa sa makinang napilak na tray, hindi sa pagyayabang, kundi dahil sa wakas, pwede na nilang malasap ang ganda ng buhay ng walang guilt. May sulat, sabi ni Marilu. Hawak ang isang sobre. Galing Buenos Aires, ang buwan ng ulat ng mina. Umupo si Antonio sa upuang tumba-tumba. Ilan ang ginto ngayon? Binuksan ni Marilu ang liham, binasa ng dahan-dahan. 4 na tonelada at 200 kilo. Katumbas, $42 milyon ngayong buwan. Tahimik na tumingin si Antonio sa hardin. Kirk, 2 milyon kada buwan. Tumango si Marilu. Oo, kada buwan. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Nakinig lang sila sa huni ng hangin, pinanood ang pagbulaklak ng mga halaman at hinayaan ang kapayapaang yakapin ang paligid. Pinagdaanan nila ang hirap, tinanggap nila ang sakit, ngunit ngayon ang buhay ay muling bumalik sa kanilang mga palad. Antonio, tanong ni Marilu, sa tingin mo alam na nila? Tumaas ang kilay ni Antonio. Alam ano? Na nagtagumpay tayo, na ang minahan ay atin, na mayaman na tayo ngayon. Napatawa si Antonio, sumimsim ng kape. Alam na nila, si Ricardo siguro paikot-ikot sa sala, kinakagat ang kuko. Si Mariano, nagkukompute ng bawat sentimong hindi niya nakuha. At si Rosa malamang, umiiyak sa guilt. Halos sabay, tumunog ang telepono. Tumingin si Marilu sa screen. Pangalan na 3 buwan nang hindi lumilitaw. Ricardo, binigkas niya. Ngumiti si Antonio. Sige, pakinggan natin kung ano na naman ang gusto niya. Sinagot ni Marilu ang tawag, kalmado, tulad ng taong nalampasan na ang bagyo at ngayon ay mas matatag. Hello? Ma? Ako si Ricardo. Iba ang boses. Wala na ang yabang, wala na ang entitlement. Ang natira na lang, kababa ang loob at marahil pagsisisi. Hi Ricardo, kumusta ka? Kailangan ko po kayong makausap ni Dad personal. Tungkol saan?
tungkol sa lahat. Tungkol sa nangyari 3 buwan na ang nakaraan. Tungkol sa mga pagkakamali ko. Tungkol sa pamilya, tumingin si Marilu kay Antonio. Tumango ito. Pwede kang pumunta, sabi niya, sa bago naming tahanan. Bago niyong tahanan? Ulit ni Ricardo. Oo, ipapadala namin ang address. Muling natahimik. Nakita ko sa balita, ma, dagdag ni Ricardo, mahina ang tinig, tungkol sa minahan na naibalik na ito sa inyo. At gusto ko lang humingi ng tawad ng totoo. Alam kong mali ang ginawa ko. Alam kong sinaktan ko kayo. Mali ang trato ko sa inyo. Pumikit sandali si Marilu, huminga ng malalim. Pagkatapos binuksan niya muli ang mga mata. Ricardo, kami ang mga anak niyo. Desperadong sabi ni Ricardo. Huminto si Marilu sa may pintuan. Lumingon siya sa 3 mukhang minsang kahulugan ng kanyang mundo, ngunit ngayon ay mga paalala na lamang ng pagkabigo. Ang kanyang titig ay puno ng pagmamahal at matinding pagkadismaya, ang uri ng sakit na mas matalim pa sa galit. Anak namin kayo noon, mahina niyang sabi. Pero ngayon, kayo'y 3 makasariling estranghero na pinili ang pera kaysa pamilya. Lumayas na kayo, utos ni Antonio, sabay turo sa mga sasakyan. At huwag kayong babalik, hindi hanggat hindi nyo tunay na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Walang tumutol, walang nagpaliwanag. Tahimik na umalis ang 3 magkakapatid, sinusundan ng mga lalaking abogado na dati puno ng kumpiyansa. Ngayoy wala na ni anino ng lakas. Pagkarating sa kotse, muling lumingon si Ricardo. Pagsisisihan na to, singhal niya, wala ng maskara. Hindi, sagot ni Marilu, matatag at hindi natinag. Kayo ang magsisisi kapag naintindihan niyo kung anong nawala sa inyo ngayong araw. Umalis ang mga sasakyan, nagtataas ng alikabok sa hangin. At magkasamang nakatayo sina Marilu at Antonio sa harap ng kubo, yakap ang isa't isa habang pinapanood ang pagkawala ng kanilang mga anak. Antonio, bulong ni Marilu, tama ba ang ginawa natin? Hinalikan siya ni Antonio sa noo. Tama, at ngayon panahon na para turuan natin sila ng leksyong hindi nila natutunan na kahit matanda na ang puso, kaya pa rin nitong magbigay ng pinakamahalagang aral. At sa paglipas ng mga buwang iyon, dumating ang tunay na pagbabago. Ang simulaan ng isang kwento ng pagtatakwil ay naging salaysay ng hustisya, pagtubos at panibagong simula. Kinabukasan ng alis ng mga anak nila, tinawagan ni Marilu at Antonio si Dr. Reynaldo. At sa kamay nila ang mga orihinal na dokumento ni Roberto Mendoza na kumpirma na sila ang tanging lehitimong tagapagmana ng minahan sa Argentina. Ang mga dokumento ay obra maestra. May notaryo sa Brazil, may selyo mula sa Buenos Aires, isinalin sa Portuguese. Iningatan ng higit 70 taon. Marilu, Antonio, sabi ni Dr. Reynaldo, napaka-espesyal ng hawak ninyo. Hindi lang pinrotektahan ng lolo nyo ang pamana, hinulaan niya kung ano ang mangyayari. 2 linggo pa at dumating ang desisyon mula sa korte ng Argentina. Iligal na pinatatakbo ng pamilyang Vasquez ang mina sa loob ng ilang dekada. Ang minahan ay ibinalik sa tunay na may-ari, ang mga inapo ni Roberto Mendoza. Nakatayo si Marilu sa veranda ng kanilang bagong tahanan. Eleganteng simple, tahimik ngunit may dangal. Hindi marangya, hindi maingay, basta payapa, basta kanila. Handa na ang kape, sabi ni Antonio. May dalang 2 tasang porselana sa isang tray na pilak. Hindi para magyabang, kundi dahil natutunan na nilang tamasahin ang ganda ng buhay ng walang guilt. May sulat mula sa Buenos Aires, sabi ni Marilu, hawak ang opisyal na sobre. Ulat ng minahan ngayong buwan. Umupo si Antonio sa tabi niya sa rocking chair na tila ginawa para sa ganitong mga umaga. Ilan ang produksyon? Binasa ni Marilu ng dahan-dahan. 4 na tonelada at 200 kilo, $42 million ngayong buwan. Napapikit si Antonio. Kada buwan?
Kada buwan, sagot ni Marilu. Naghawakan silang muli, tahimik, tinitingnan ang hardin, pinapakinggan ng hangin ang mga ibon. Sa wakas, bumalik na ang kapayapaan. Antonio, tanong ni Marilu, sa tingin mo alam na nila? Alam ano, na nagtagumpay tayo, na sa atin na ang mina na mayaman na tayo. Tumawa si Antonio. Oh, sigurado ako. Si Ricardo paikot-ikot sa bahay, kinakagat ang kuko. Si Mariano nagko-compute ng bawat sentimo. At si Rosa, malamang umiiyak sa guilt. Biglang tumunog ang telepono, tumingin si Marilu. Si Ricardo, tumango si Antonio. Sige, pakinggan natin ang gusto niya ngayon. Sinagot ni Marilu ang tawag, kalmado, buo at hindi na natatakot. Hello? Ma, si Ricardo to. Iba ang boses, wala na ang yabang, wala na ang pag-aari. Boses ng anak na may nawalan at alam niyang siya ang may kasalanan. Kumusta ka, anak? Ma'am, kailangan ko po kayong makausap ni Dad. Personal? Bakit? Tungkol sa lahat. Sa mga nasabi ko, sa mga nagawa ko, mali ako. Gusto kong makausap kayo tungkol sa pamilya. Tumingin si Marilu kay Antonio. Tumango ito. Pwede kang pumunta sa bagong bahay namin. Bago? Oo, ipapadala ko ang address. Nakita ko sa balita, dagdag ni Ricardo, tungkol sa mina na naibalik na ito sa inyo. At hindi ako tumatawag dahil sa pera. Gusto ko lang humingi ng tawad mula sa puso. Masama ang naging trato ko sa inyo. Alam ko na yon. Pumikit si Marilu. Ricardo, pwede ko bang isama sina Mariano at Rosa? Nag-alinlangan siya. O pwede, pero huwag kayong darating para sa kung anuman maliban sa isang usapang pamilya. Naiintindihan nyo? Naiintindihan namin at gusto rin namin yan. Nakatayo ang tatlong magkakapatid sa harap ng bagong tahanan ng kanilang mga magulang. Hindi sila makapaniwala, hindi ito marangya pero may karangalan, hindi malamig kundi puno ng dignidad at init. Binuksan ni Marilu ang pinto, suot ang isang payak ngunit eleganteng damit, may kwintas ng perlas, regalo ni Antonio. Sumunod si Antonio kalmado at matatag. Tuloy kayo, sabi ni Marilu. Walang galit sa boses, pero wala rin muna ang init. Ang layunin pakinggan, suriin, patawarin kung karapat-dapat. Sa loob, tahimik na kagandahan, mga bulaklak sa kristal na florera, malalambot na sofa at dignidad sa bawat sulok. Ito ang bahay na minsan ay panaginip lamang. Ngayon ay tunay na pagmamayari. Maupo kayo, sabi ni Antonio. Ang tatlong anak ay naupo na parang mga estudyanteng hinihintay ang hatol. Ngayon, wala silang hinihingi, wala silang agenda. Dumating sila para humingi ng kapatawaran. Nay, panimula ni Ricardo, nandito kami para humingi ng tawad. Totoo ito, walang motibo, walang plano. Para saan? Tanong ni Marilu, malumanay ngunit malinaw. Sa pag-iwan sa inyo, sabi ni Mariano. Sa pagpapadala sa inyo sa kubong iyon, dagdag ni Rosa. At sa pagtatangkang kunin ang hindi amin, pagtatapos ni Ricardo. Lumapit si Marilu sa bintana. Ang pinakamasakit sa mga buwang lumipas, sabi niya, ay hindi ang kahirapan, hindi ang lamig ng gabing walang ilaw, kundi ang pagkaalam na pinalaki ko ang tatlong anak na naaalala lang ang magulang kapag may pakinabang. Alam namin, sagot ni Ricardo. Nagbago na kami at kung aabuti ng taon, patutunayan namin ito. Tiningnan sila ni Antonio. Ngayon lang niya nakita ang totoo nilang pagsisisi. Marilu, aniya, sila ang mga anak natin. Binasag nila ang puso natin, pero sila pa rin yun. Sigurado ka? Tanong ni Marilu. Oo, pero may kondisyon. Ano? Tanong ni Rosa. Una, sabi ni Antonio, ipakita niyo ang pagbabagong yan sa gawa, hindi sa salita. Ikalawa, tumulong kayo sa proyektong sinimulan namin. Anong proyekto? Tanong ni Ricardo. Ngumiti si Marilu. Isang lugar na tinatawag naming La Roberto Mendoza, isang tahanan para sa matatandang iniwan tulad namin noon. Isang lugar ng dignidad, init at pagmamahal at gusto naming tumulong kayo.
Hindi sa pera kundi sa puso, sa kamay, sa oras. Nagkatinginan ng tatlong magkakapatid at sabay-sabay tumango. Tutulong kami, ani Mariano. Gusto naming makabawi, sabi ni Rosa. Lumapit si Ricardo, namumuo ang luha sa mga mata. Mapapatawad niyo pa ba ako? Inilahad ni Marilu ang kanyang mga bisig. Halika, anak. At sa sandaling iyon, sila'y nagyakap mahigpit. Totoo, hindi bilang estranghero, kundi bilang isang muling isinilang na pamilya. Binuksan ng Lar Roberto Mendoza ang pintuan nito. Isang institusyong may 100 kama, pinunduhan ng minahan, isang sanktuaryo para sa mga matandang nakalimutan. Nakatayo si Marilu sa harapan, sasalubong sa unang mga bisita. Lumapit ang isang matandang babae. Junong Marilu, niya, salamat sa lugar na ito. Iniwan ako ng mga anak ko. Akala ko mamamatay akong mag-isa. Yumakap si Marilu ng mahigpit. Hindi dito, bulong niya. Hindi na kailanman muli. Ito na ang tahanan mo ngayon, sabi ni Marilu nang may init sa tinig sa isa sa mga bagong residente ng tahanan. Lumapit si Antonio sa tabi niya, tahimik na humahanga sa kanyang asawa. Marilu, tanong niya, malambing ang boses. Sa palagay mo ba, kailanman ay inisip ni Lolo Roberto na ang pamana niya ay magagamit para tumulong sa iba? Tumalikod si Marilu sa isang nakabigkis na larawan ni Roberto Mendoza. Ngayoy nakasabit na may karangalan sa bulwagan ng tahanang kanilang itinayo. Parang bantay ang kanyang mga mata, nakamasid sa lahat. Sa tingin ko, alam niya ang eksaktong ginagawa niya, sagot ni Marilu. Ang mga matay puno ng kahulugan. Hindi lang siya nag-iwan ng kayamanan, nag-iwan siya ng landas, ng aral na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal, presensya at malasakit. Ngayoy linggo-linggo na kung dumalaw sina Ricardo, Mariano at Rosa upang magboluntaryo. Nagluluto sila, nakikinig sa mga kwento, nagtutulak ng wheelchair at hawak ang kamay ng mga nakatatanda na wala ng ibang kasama sa buhay. Sa bawat simpleng gawaing ito, pinapatunayan nila ang hindi kayang ipahayag ng salita, na sila'y tunay na nagbago. Muling magkatabi sina Marilu at Antonio sa balkonahe ng kanilang tahanan, payapa, tahimik at puno ng bituin sa langit. Ang parehong mga bituin na minsan ay pinag-iyakan nila sa ilalim ng kadiliman, ngayon ay tila mga saksi na sa isang bagay na sagrado. Antonio, bulong ni Marilu, sa tingin mo ba tama ang mga naging desisyon natin? Hinawakan ni Antonio ang kanyang kamay, banayad, matatag. Oo, pinatawad natin ang mga anak natin, pero hindi natin kinalimutan ang mga aral na iniwan ng sakit. Ginawa nating makabuluhan ang lahat ng pinagdusahan natin, isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Sa tingin mo ba magiging proud si Roberto? Ngumiti si Antonio, tumingin sa mga bituin. Alam kong magiging proud siya. Dahil sa huli, ipinakita natin na ang tunay na pamilya ay isang bagay na binubuo araw-araw. Sa pamamagitan ng pagmamahal, ng respeto at ng dignidad. At doon, sa balkonahe ng bahay na kanilang ipinaglaban gamit ang lakas, hustisya at paninindigan, ang dalawang pusong minsan ay nadurog sa pagtataksil ay buo na muli. Hindi dahil nakalimot sila, hindi dahil nagpanggap silang walang nasaktan, kundi dahil pinili nilang lumaya sa galit. Pinili nilang lumaban hindi para sa ginto, kundi para sa karapatan. At pinili nilang magmahal muli. Napagaling sila hindi lang ng pagpapatawad, kundi ng layunin ng pamana at ng pagmamahal mula sa isang pamilyang sa wakas ay muling natutong umuwi.